So gusto ko maging malinaw sa inyo mga kapatid, tapusin na natin 'to 'no. Araw-araw akong bino-bombard ng ng chat about tithing. Siguro itong video na 'to ay linawin na ho natin. Ngayon ang tanong, ano ba talaga ang dapat nating gawing mga Kristiyano? Magta-tithes ba tayo o hindi? 'Pag nag-tithes ka, ibig sabihin nun obligatory ka. Ibig sabihin nun may fixed price. Kailangan hindi sobra 'yan, Ang tanong, Hudyo ka ba? Sa Hudyo lang naman yung tithes eh. Tsaka si Abraham, kahit ba sabihin ba natin na si Abraham ay nag-tithes under grace siya, tinan nyo, no? Ano ba ang tinites ni Abraham? Pinaghirapan ba niya? Basahin nga natin, ano? Dito tayo magkakatalo. Pa ito, no? Meron hindi sila nakita rito eh. Si Abraham ba nag-tithes? Kasi remember, ang tithes, pinagpaguran po yan, 10%. Sabi kasi sa Malakay, no? Malakay. Define natin ang tithes. Okay? Una, pag Malakay, Old Testament. Sino nagsasalita? Si Yahweh, ang Diyos. Si Jesus pa rin to. Okay? Sinong kausap dito? Bansang Israel. Okay? Oh, sa mga Levita to. Sinabi ni Yahweh, eto. Dalhin ninyo ang buong puso ninyo mga kasimbang bahagi sa tahanan ng Diyos. Ano yung ikasampung bahagi? Maliwanag dito na ang ikasampung bahagi ayon sa Old Testament, ito ay pinaghirapan natin. Halimbawa, sumuweldo ang isang Hudyo, nakatanggap siya ng 10 tupa at 10 kambing at 10 baka. So ano yung itatites niya? Ang itatites niya, 1 baka, 1 kambing at 1 tupa. Ganun. Tsaka pangatlo mga kapatid, hindi naman pera pinag-uusapan dito eh. Kung babasahin mo yung context, hindi po pera ho yan. Paano naging pera yan? Ano? So, ibig sabihin mga kapatid, ang tithes po, una, ito ay pinagpaguran mo. Pangalawa, ito ay para sa mga Hudyo. At hindi po ito pera. Okay? So, tinan nyo Si Abraham, ano ba ang kanyang tithes? Okay? Yun nga. Sa Genesis 14, verse 17 to 24, tinan niyo yung istorya. Bakit nag-tithe si Abraham dito? Sa pagbalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng Sodoma sa libis ng Save at tinatawag na libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek ng hari ng Salem at pari ng katastaasan ng Diyos ng tinapay at alak. Misteryoso tong Melchizedek na to, no? Ang dala niya tinapay at alak. So alam naman natin kung sino ang divine na tao na may sumisimbolo sa tinapay at alak. Alam naman natin si Jesus Christ yun eh. Saan natin pag-usapan kung bakit siya naging si Jesus Christ? Pero ang nang tinapay at alak, si Jesus po ito. Okay? At binasbasan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, bago pa si Abraham na ako'y ako na. O ito yun. Si Melchizedek, si Jesus Christ, iisa lang po yan. Anak daw ng kataas-taasan eh. Okay, so ayoko na ipaliwanag yung mahabang paliwanag ganyan. Meron booklet niya si Bishop Emmy, basahin nyo na lang o some other time pag-usapan natin. Pero ang dito, si Jesus to, ang ating Panginoon to. Sabi, no, pagpalain ka nawa Abraham ng katastaasan Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ng katastaasan Diyos at nagbigay silang tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang pinaghirapan ba? Hindi. Nasamsam buhat sa labanan o tithes bayaan. Ang tithes sa mga Levita, pinagpaguran eh. 'Di ba? So ano pagkakaiba ng Israel? Wala. O sige nga, kung magta-tithes tayo ngayon, dapat kung under grace tayo, kay Abraham tayo sumunod, hindi sa mga under the law. Kasi si Abraham nag-tithes, ang tinites niya yung nasamsam niya. Nasamsam niya sa buhat ng labanan. Diba, nagkaroon ng gera, tapos kung ano yung mga nakuha mo, no, na hindi pinaghirapan yun, yung mga nakaw, nasamsam, nakaw, pareho. Nanenok nyo, ganun. So, ibig sabihin, magnakaw tayo, tapos yung kasawang bahagi noon, bigay natin. Kasi ganun tayo, Abrahamic tayo, di ba? Oh,
Nasamsam. Ano ibig sabihin ng nasamsam? Nakuha, nanakaw, o sa salitang kanto, nanenok. O ibig sabihin, mangnenenok tayo bago tayo mag-tithes. Kasi tingnan mo, kung susundin natin si Abraham, ganun yun. Kaya mali pa rin, wrong application. Alam nyo, huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Doon na lang tayo kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, tinawag sa mga hentil. Tayo kausap dito eh. Doon na lang tayo, dito. At least, walang sapilitan, walang fixed price. Nyo, ibang pastor, pinagkakitaan to eh. Takot kasi silang kailangan may fixed price. Parang bilang nila ang isang tao dyan, malaki kita ko dito, sureball to pag tights, di ba? Kasi kung ang tao nga naman sumisweldo ng 21,000 a month, o edi yung pastor meron 2,000 sa isang miyembro. Kaya kailangan talaga tights. Hindi pwedeng offering kasi pag offering baka ibigay lang 100. Baka ibigay lang 50 pesos. Yan ang pumapasok dyan. Pero mga kapatid, eto kasi yung sinasabi ho ng Biblia eh. 9. Tandaan ninyo, sino kausap? Kristiyano, sino? Korinto, sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, kanino tinawag? Sa mga hentil, sa atin to. Tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti at nagtatanim naman ng marami, nag-aani ng marami. O binigay muna yung principle. Yung principle dito, yung sinasabi rin sa Galatians sa what you sow is what you reap. Kaya nga yung Galatians 6:7 na misinterpret nila yun eh. Na sinasabi daw, karma daw yung. Okay, pero ang context nun is all about pagbibigay. Okay, pwede rin naman yun na i-apply, what you sow is what you reap. It is a principle na kung ano yung nasik mo, anihin mo. Sabihin na natin na hinasik mo ay kabutihan, aani ka ng kabutihan. Pag naghasik ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Ganon din dito yon. What you sow is what you reap. Pero hindi motibo ni Apostol Pablo yung tungkol sa bad karma, kundi yung good karma, yung motibo ng manunulat. Doon lang tayo. Okay, so ganito rin dito, liwanag. Si Pablo rin may sabi, what you sow is what you reap. Tapos ano daw, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Sariling pasya. Walang fixed price. Maluwag sa loob. At hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusa nagbibigay na may kagalakan. Kaya yun, no? Isang kaplastikan, yung sasabihin mo magbibigay ka sa Panginoong may kagalakan, pero hirap na hirap ka na nagbigay ka pa. Isang kaplastikan yun. That's not true. Pwede kang kunwari sa harapan ng mga tao na masaya ka habang nagbibigay, pero yung puso mo nadudurog, no? Tingnan mo ang bawat isa ay dapat magbigay sapagkat iniibig ng Diyos ang kusa nagbibigay. Paano ba magbigay na may kagalakan? Tuwing kailan? Alam nyo kung kailan ko dapat magbigay? Simple lang naman sa panahon na hindi ka nahihirapan. Sa panahon na sobra. Sa panahon na sobra-sobra. Pag may sobra kang pera, doon ka magbigay. Alam nyo, mahirap magbigay ng yung sapat lang yung pera mo. Wala, masakit sa yun, pagkatotoo tayo. Mahirap magbigay ng yung walang-wala ka, magbibigay ka. Mahirap din yun. Huwag na natin lokohin ang mga sarili natin. Alam din ng Diyos na nahihirapan ng kalooban mo. Nahihirapan din ng kalooban mo na magbigay. Huwag na lang. Magbigay ka na lang kapag may sobra, mga kapatid. Ito yung tinuturo nun. Kasi pag may sobra, dun mo mararanasan yung maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang pagbibigay na may kagalakan. Sa madaling salita, ang isang Kristiyano pala ay nagbibigay hindi para pagpalain, kundi tayo ay pinagpala. Pag pinagpala ka na, doon ka na magbigay. Pero ngayon wag muna. Unang pilitin sarili mo. At saka in the first place, wala dyan ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi sa gawa ho natin. Ito inulit ko mga kapatid Prangkahan na tayo lahat na nakikinig. Magbigay kayo sa pastor o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Magbigay kayo sa simbahan o hindi, pagpapalain pa rin kayo dahil kay Kristo. Ito ay kung nananampalataya kayo kay Kristo. Yung mga mananampalataya kay Kristo lumaya na kayo.